Yan mga ka-agri, ito po yung unang-unang i-share ko sa inyo na tips para tayo ay makapagpatubo ng kabuting saging. Unang-una ay binhi. So dapat maganda at quality yung ating tatanim na binhi. So kung hindi mo po maganda yung quality ng ating binhi, so may possible po na hindi tumubo yung ating binhi. So unang-una, gagastos tayo kung tayo order man sa Shopee o sa online na seller. Gastos na agad ng pera, tapos panahon, oras. So napakalaking kawalan na sa atin yan kung tayo ay magpapatubo ng kabuting saging. So dapat maganda at quality yung ating binhi. O yan, pangalawa po na i-share ko sa inyo yung tips sa pagpapatubo ng kabuting saging. So ito po ay substrate na ating pagtatamnan. So dapat sana meron po dyan sa lahat po ng aking mababanggit na mga substrate na ating pagtatamnan ng kabuti, sana po ay meron. So unang-una ay dahon po ng saging na tuyo. So yan po ang una-una na napapanood natin karamihan sa mga YouTuber, sa mga tutorial. So yan po ang pinagtatamnan. So pangalawa po ay dayami. So ito naman po ay seasonal lang kung malapit po kayo dyan sa inyo na may malapit na mga palayan. So pwede pong pagtamnan to. At sabi ko nga, seasonal lang po ito. Sa loob po ng isang taon ay 3 beses lang po na nagkakaroon ng ani dito po sa ating mga lugar. So 3 beses lang po yan. 3 months po yan bago magkaroon. So patatlo po ay karton o kaya kahon po. So, marami po niyan na tinda sa palengke, sa junk shop. Isa pa rin po yan sa na pwede po nating pagtamnan. So paapat, ito po yung katawan ng saging. So banana trunks, pwede po niyang pagputol-putulin. Tapos yun po ang ating pagtamnan. So panlima, ipa po ito, sinunog na ipa ng palay. So pwede po yung nating pagtamnan. So meron po ako yung tutorial na pinagtamnan ko po ng sa sinunog na ipa. So panoorin nyo na lang po yung aking tutorial. Mag-subscribe po kayo sa aking channel para mapanood nyo po at hit nyo po yung notification bell button. At pang-anim po ay water lily. Sa ibang katawagan nito sa English ay water hyacinth. So meron po niyang nagpapatubo sa water lily, katawan ng water lily. So kung malapit po kayo sa katubigan, isdaan, sa ilog, marami po niyan tumutubo. So pang-pito po ay kusot. So iba't iba pong uri ng kusot. May kahoy, mayroong cucumber. So gagawa po ako ng video niyan dahil yan na lang po ang hindi ko pa napapagtamnan na kusot ng niyog. So pangwalo po ay, so karamihan po ito ay talagang dito po nagsisimula yung mga wild bolba o yung kabuting saging na ligaw. So ito po ay sa lupa. Kung walang-wala na po talaga kayong mapagtamnan, ay sabi nga po ng Panginoon ay dito po nagsimula yung tinamnan niya ng iba't ibang uri ng halaman at pananim ang ating kalupaan. So yan po yung 8 pwedeng pagtamnan. So ayan, patatlong tips po sa inyo ay so kailangan natin ng plastic. So kung kayo walang plastic, pwedeng manta. So lahat naman ng bayan ay mayroong nagtitinda ng plastic. So kung may makikita kayo dyan na pinaglalagyan ng isda, so malaki po yun, yung pinaglalagyan ng isda sa styrofoam. So yan po ay pwede nating ipantaklob para makulob po yung ating tanim, para mabilis na kumalat yung ating amag galing po dun sa ating binhi. So
Kung wala po kayong plastic na kulay puti, meron naman pong mga plastic na itim. So mas maganda pong ilagay ay kulay puti yung silag po. So ang advantage po ng kulay puti na plastic, so hindi na po ninyo kailangan buksan yung ating taklob para makita natin yung amag sa loob. So pipitikin lang po natin yung plastic na silag. So makikita na natin kung ano yung nangyayari doon sa loob ng ating tanim. So ayan mga ka-agri, so pang-apat na tayo. So kailangan naman natin ay temperature. So kailangan natin ng temperature para ma-maintain natin yung init sa loob ng ating bed. So kailangan natin ng 35 to 38 hanggang 40 degrees Celsius. So kailangan po nating ma-maintain yung init. So kailangan po natin ng patatlo nating tips na plastic. So kailangan nating kulubin ng todo yan. So walang sisingaw sa gilid, sa ibabaw. Dapat hindi bababa sa 35 degrees Celsius. So kailangan pataas hanggang 40 para ma-maintain po yung init. So kung yan po ay hindi man mainit, so may hirapan pong lumabas yung amag dun po sa ating inilagay na binhi. So parang sa madaling kasabihan nun walang tutubo. So kung may tumubo man konti lang na kabuti. Okay mga ka-agri, ito naman po ay pang-anim. So yung pang-anim po natin ay pagpapasingaw. So kailangan alam po natin yung kung ilang days po tayo magpapasingaw at kung ilang oras, ilang minuto yung ating tatagal ng pagpapasingaw sa ating bed. So ito po yung tips. So kailangan pagdating po ng 5 days simula sa ating pagtanim, so buksan po natin to. Kung buksan natin sa gilid, sa dulo, sa ibabaw, pasingawin po natin yan sa umaga. Sa umaga po, yung hindi pa po masyado mainit yung sikat ng araw, yung malamig pa yung hangin para mapalitan po natin ang oxygen sa loob, matanggal yung sobrang init. Tapos pasingawin po natin to ng 1 oras pagka dumating po yung 5 days. So sunod na araw, so pagdating po ng 8 days, so pasingawin po ulit natin to. So wag na po nating pakabuksan. So magkabilang dulo lang po ng ating bed, buksan po natin. So pasingawin naman po natin ito ng kalahating oras lang. So pagdating po ng 10 days, ayan, so medyo masela na po ito kasi pagdating po ng 10 days, meron na po diyang lalabas ng mga pinheads. So napakamasela na po niyan. So kailangan po nating pasingawan yan sa umaga po. Wag po yung mainit na ang simoy ng hangin, medyo yung maalinsangan. So pagka po ang nakapasok dyan ay yung maalinsangan na hangin, so ang tendency po niyan matutunaw yung ating pinheads. So hindi na po tutuloy yan, malulusaw. So pagdating po ng 10 days, kailangan po natin yan ng pasingawin lang ng 5 to 10 minutes. So tapos takluban agad natin. Tapos lagyan natin ng maliliit na butas pagka lipas na ng 10 days. So dun sa ibabaw o kaya sa gilid, lagyan lang natin ng mga gaganito na butas para may singawan na siya, yung air ventilation ng ating bed. So yun po yung ating pang-anim na tips. Sana po ay matandaan ninyo yung kung ilang araw po bago pasingawin at kung ilang araw natin na dapat buksan. So yan po yung ating pang-anim. Ayan, dagdag pang kaalaman. So dagdag na po natin to. So kapag may pinheads na po yung ating bed, so iwasan na po natin ng
silip tayo ng silip. So ito po ay paalala ko lang po dun sa mga bago pa lang po na susubok magtanim. So dumaan na rin po ako dyan. Ako'y nasubrahan sa excited. So kada araw yan po ay sinisilip ko. At hindi ko alam yung pala ay bawal silipin hanggang sa 10 days to 12 days. So yan po ay sinisilip ko. Sabi ko nung pan 10 days na ako, ang ganda ng aking mga tinanim. So ang daming pinheads. Ngayon sa sobrang excite ko, mga 12 days, binidyohan ko yung aking tanim. Tapos may mga malalaki na siya na malapit ng bumuka na mga kabuti. Ngayon tinaas ko yung plastic, yung mga alas 7 siguro ng umaga yun. Tinaas ko yung plastic, tapos binidyohan ko. Kinuha ko na yung mga pwede ng gulayin, pwede nang iulam. Tapos tinakloban ko. Ayan, hindi ko alam, mga kinabukasan tapos sunod na araw, pagtingin ko yung maliliit na mga pinheads hindi na tumuloy. Tapos hinipo ko, o yun, nalusaw pala dahil tinaas ko yung plastic ng aking bed. So sana maniwala po kayo dun sa aking mga payo. At hindi ko naman po ito ipapayo kung hindi ko po naranasan. So huli po na aking maipapayo, ang pinaka mahalaga, mag-pray po tayo sa ating Panginoon. Sa Kanya lang po kasi nagmumula ang lahat ng mga biyaya. So hingi po tayo ng tulong sa Kanya. Salamat po at sana may natutunan kayo sa aking mga tips sa pagtatanim ng kabuting saging. So huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. So salamat po at God bless sa ating lahat.